ay 2.5 lang sa mga lalaki at 1.7 sa mga babae. Napakababa. Ano ang nakaka-apektong factor dito? One, napaka-religyoso natin mga Pinoy. At yung paniniwala pa rin natin na masamang kumitil, na sariling buhay, masamang pumatay ng kapwa, yun ay naka-inculcate pa rin sa atin bilang isang religious na bansa. Ano? At saka strong family ties, which marami tayo napapagsabihan na ating mga problema, yung pagiging friendly din natin, pagiging masayahin natin, ayun ay isang bagay kung bakit tayo ang isang pinakamababa ang rate ng mga suicide dito sa ating bansa. Okay. Correct ka dyan, Kaloto. So, bigyan natin muna ng daan yung ating chismosa sa showbiz, si Rainbow. Bago tayo magpatuloy sa ating hello! Hello, magandang hapon, Rainbow. Sa mga tagapagkilig po natin. Okay. At siyempre, bago lahat, happy birthday, Ate Marlene, October 1. Hoy, walang kaibig-ibig. Oo, kaya. Gustong palipasin ng ganun-ganun na lang. Kaya pala may palabas sa UP Film Center. Okay. Actually, tungkol sa depression niyan, actually, the best niyan ay lumapit sa Diyos. Oo, walang pasubali. Oo. Siya yung pagaling talaga ng mga depression. Okay. Anyway, nabalitaan nyo na ba ang dating aktor? Aktor? Ang aktor na napakagwapo at ngayon ay nasangkot na naman sa droga. Actually, na-rehab na siya, okay na siya. At ngayon, bumalik na naman. Ito baka ito yung kininto mo nakaraan, si Baron? Hindi. Ito si Baron, nagbagong buhay. Ilan linggo pa lang yan. Ito si Baron, nagbagong buhay. Ito naman, dating nagbagong buhay, ngayon nagbumalik na naman. Blind item ba to o i-divulge mo yung pangalan? Hindi pwede. Hindi pwede. Secret. Kilala. Actually, gusto kong actor to kasi maawa ang image. Nakikita mo yung itsura ko? Malapit ba? Malapit na lang. Malapit itulak sa bangin. Ano to? Veterano o batang aktor? Ngayon yata may asawa na siya. Sa pagkakalam ko may asawa na siya. Pero naku, bumalik na naman. Ito yung mga siguro may depression siguro ito. May depression. Oo nga, kaya may depression siya. Kaya dun siya sa droga sumasandali sa Diyos at sa mga taong pwedeng malapit. Dapat ito kausapin ni Baron siguro. Yes. Namatay na ba tatay niya? Namatay na raw ba yung tatay? Sa tanong ni Engineer Willie Wan. Parang gustong hulaan ni Engineer ngayon. Nako, hindi pwedeng hulaan. Pero ano yung sagot mo? Oo, hindi. Pwede. Malapit i-chismis sa amin ni Engineer mamaya yan. Okay, isip ko po sa inyo yan. Actually, nabilitahan niyo pa maraming artista na naglilipato sa Channel 5. Oo. Lipat na rin tayo. Masa may offer na malaki, lipat na. Wala pang offer sa amin eh. Charo Cuneta, maglilipat na. Si Maris Soriano, abangan na natin sa Channel 5. Oo, si Mariel, Channel 5 din, ba? Oo nga eh. Abangan mo yung Paski Natividad. Oo nga, lilipat na sa Channel 27. Okay, so much that, Paski and Tito Danny. Po si Rainbow nagsasabi, there's always a rainbow after the rain. Okay. Po sa mga nakikinig ng DWA. Maraming tagahanga ka na ngayon ha, sa mga break item ha. Sige. Okay, maraming salamat Rainbow. Okay. Okay, tuloy-tuloy po tayo. So explore pa natin ng konti yung talakayan, okay. Ang oras. Oras natin ay alas 4. Pinapaalala mo oras ha. Yung nabibilis ang talaga. Ilan na? 10 minuto bago mag alas 5. Hindi, may nagtatanong ko sa akin texter kung saan daw ako manggagaling at hindi kaya ako mahuli. Walang at least nakikinig ngayon, nakikinig. Hindi malilate yan. So, anong explore pa natin yan? Magulang, talaga, Number one. Number one magulang. Itong wala na nga, may anak ka, maliit, tapos wala kang panahon, iniiwanan mo lagi dyan. Sige, mag-computer ka na lang dyan, manood ng TV, Tapos ito yung pera mo, ito yung baon mo. Sa tingin mo ba,
ano masasagap na ano yan? Kulang mga sa values, di ba? Kulang sa aral, kulang Hindi, sa bukod sa paalala. guidance. Kasi tignan mo naman na napapanood natin sa TV. Hindi mo na malalaman yung tama o mali riyan. Katulad, merong isang teleserye. Siyempre, pang mature audience yun, di ba? General parental guidance. Tapos ang inaano niya yung mga pangangaliwa, puro pangangaliwa, lahat kaliwa. Istorya ng Puro ganoon. Relasyon. Abay, isipin yan. Ay, pwede pala yun. Tama, okay pala yun. Lalo na yung pagkaano na istorya, parang binibigyan pang yung nangangaliwa, no? Ginagawang bida. Ang cartoons. Isipin mo, cartoons, barilan, di ba? Napaka-violente. Merong cartoons daw na parang sexual engineer. Dan, sabi ni Ma'am Cecil kanina nandun na lahat yung batas ng side ng pamahalaan. Pero ang isang nakikita ko na kailangan sana ay yung recognition and incentives para sa mga magulang na gumagawa ng tapat sa pag-aruga sa mga anak, no? Marami tayong batas na reward system naman. Reward system. Ang isang nakikita ko sana maganda na isasuggest natin sa pamahalaan, sa mga mambabatas natin ay pwede silang magpanukala ng isang reward system sa mga magulang na magabayan nila ng kumpleto hanggang matapos yung mga anak nila sa pag-aaral hanggang kolehiyo at yung mga anak nila yung makapag trabaho rin, no? At ito, pagka may ganitong ma-insentiba siguro ay makikita natin mababawasan itong mga ganitong krimen. Pero alam mo, minsan sa hirap talaga ng pamumuhay, no? Kaya kita mo sa Amerika dahil doon halos naragang tao ron trabaho, dalawang trabaho hanggang gabi, no? Kaya mas marami doon ang mga magulo ang buhay, maraming mga insidente na katulad nito. Nangyayari na rin sa atin Kasi una-una, OFW ang mga magulang. Hiwalay. Tapos iiwan sa mga tiyahin, di ba? Minsan, yung pa yung napapahamak pa minsan doon sa mga pinag-iiwanan, di ba? So talagang, ang dapat talaga, una-una, bigyan ng kasiguruhan ng gobyerno na ang mga magulang, no, ay mabigyan ng mga trabaho rito na hindi na lumalayo, hindi naging OFW. Kasi malaking factor yan, kasi milyon di ba? Tapos yung mga rin, no, parang turuan din ng mga magulang, no, magkaroon ng tandem o ang eskwela, no, ang mga magulang, no, para paano nila palalaki yung mga anak. Pero ang pinakamalaking factor dito is yung pananampalataya talaga, no? Number one. Yung paglapit sa Panginoon. Kasi kung hindi mo ilalapit sa Panginoon ng mga anak natin, walang matututunan ng mga takot sa Panginoon. Number one kasi dito yung takot doon sa mga utos ng Panginoon Kasi kahit gaano expose yan sa mga bagay dito sa mundong ito, kung nandun yun sa kanilang sarili, di ba? Hindi basta matitinag yan kung matibay ang pananampalataya ng isang bata. Kaya ako, lagi ko dinidiin, yung simbahan ay isa sa pinakamalaki ding factor. Maging masipag sila para ituro yung talagang takot sa Panginoon Diyos na gumawa ng mali. Lalo na yung nasa gobyerno, di ba? Bagamat marami diyang Katoliko, pero hindi pa rin siguro na yung talagang ganun katibay yung pundasyon sa aral ng Panginoon. Hindi ba nung Katoto? Nung inabot ba nung panahon natin noon yung mga pang-alas 6? Teka muna, magkaiba tayo ng panahon. Mag-uusapan doon sa panahon mo. Yung panahon nyo. Hindi Katoto, kung depresya lang naman ang 10 taon, pareho na rin yun. Sa bagay, 10 taon. Sakto. Bagay, parang nag-aabot na rin tayo. Kasi disiplina kasi nung panahon na yun, nakita ko yung disiplina ng mga magulang natin. Yung tinatawag na orasyon. Yun. Di ba? Pag di ka nag-orasyon, palo ka. Hindi pwede ngayon paluin pagdating alas 6 ng hapon, sa bahay lahat mo na yan, magdarasal. Kaya minsan yung batas din na ginagawa na overprotection do sa bata na huwag mo sasaktan. Hindi ako masyadong conforme kasi ako pinalaki rin ako sa palo Pero hindi ako naging masamang tao Kumbaga, na-disiplina ako. Disiplinado. I don't even smoke. I don't even drink.
Kami rin dan eh. Ngayon. Kasamang dan. Oo. Napahalo rin kami. Pero hanggang 10 years old lang. Kasi May limitasyon. Ako sabi yung ng anak ko, nanay gano'n. marunong ka na niyan. Alam mo na. Kaya. Anak ko, pinalo ko, yung panganay ko, hanggang grade 6 lang. Kasi ako na mismo nag-set ng hanggang dito ko lang papaluin ang anak ko. Pag hindi ko siya na-disiplina ng gano'n, ay ibang pamamaraan na gagamitin mo. Ganon talaga. Kasi sinasabi nga, ang anak na di mo paluin, mag-uinga ang paluluhain. Sabi ni Balagtas, di ba? Ay lagi ko tinatandaan yan. Totoo yun, totoo. Oh. Iba na yung music natin, padre. Patapos na naman tayo. And now, the endless time. Napakaganda ng talakayan eh. No? Marlene, magsalita ka naman. Ending na. Alam ko, hindi ka ano eh. Muli po kaming nag-iimbita para sa UP Film Theater na gaganapin po sa September 28 para kay Heart Evangelista. Okay. Sa kanyang Ayayeng. Okay, Nabati ko rin si Maria Isabel Lopez. Nakikinig po siya ngayon. Ay, at saka kumusta si ka? Dominga Evia, yung nag-imbisita po nating mga vendors diyan sa may Tagig. Nakikinig silang lahat ngayon Okay, magandang hapon po sa lahat. Engineer? Binabati ko ang Pangulo ng IIE Agusan, si President Darwin, at ang Pangulo ng IIE Southern Cavite Chapter, si President Rodi Masikat. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na electrical safety lecture itong nakarang 2 araw. Nasa Butuan tayo at saka nasa Cavite tayo. Tuloy-tuloy ang ating programa ito para sa ating madla. Mabuhay lahat ng electrical practitioners. Salamat. Partner ka. Katotoo yung ating pinapupurihan ko lang ang ating direktor na batang-batang direktor ng Department of Foreign Affairs ng Passport Division. Si Director Doc Villanueva sa kanyang magandang pamamalakad sa proseso ng pagkuha ng passport. Okay. Sa ngalan ng aking kaibigan, si Giancarlo sa labas, no? Bibatiin ko ulit aking mga regular tagapakinig sa Makati, si Gundo Talan, Paring Oka Talan, yung mga kapitbahay sa Corinthian, Philippine Courier, si Paring Danny Horado, Marin Linda Spiras, at si Mr. Buteng, Kaisa-isa kong misis na si Maripat, anak ko si Bernard, Rachel, DJ Sigrid, ang apo ko, mga angels ko, Samantha at Leah Patricia. At natapos na naman po ang 1 oras nating talakayan at huntahan. Pagpusahan na tayo magsasawang sumubaybay sa amin tuwing linggo sa ganitong oras at himpilan. Muli po, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, para sa 1 araw na inyong pinahiram sa amin dito sa mundo. Lahat po ng aming ginagawa ay alay namin sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng papuri ay sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Linggo po ngayon, magsimba po tayong lahat. 1 oras na naman po yan. At ito po ang inyong kaibigan sa Impapawid, The Equalizer. Dan Sulweta po lamang. Baski Natividad po, ang inyong katotong Pogi? Okay, mabuhay ka, ha? Pilipinas!